Eto, ayaw kumain ng aso ni Miss Ira AMB. Sabi niya, hello po, ask ko lang din, paano po kaya pag walang gana kumain ng aso? Panay inom lang po ng tubig, ano po kaya pwedeng home remedy muna? Hi, so napaprostrate na siguro siya, kaya may highs. Okay guys, pagka hindi kumakain aso nyo, dalawa lang yan. Okay, either busog pa siya at ikaw lang ang pilit ng pilit kumain yung aso mo, or may sakit siya, o kaya ayaw niya ng pagkain. Kasi alam niyo, kahit na hindi naman masarap ang pagkain, kakain naman ng aso kung gutom na talaga yung aso ninyo. Kung hindi po spoiled ang aso ninyo na kung ano-ano pinapakain ninyo yung mga table food, ay kakain naman po yan. Kasi minsan ang aso nasa-spoiled ng mga owners, karamihan, no? Kaya hindi kumakain yung mga aso ng dog food dahil kung ano-anong table foods na pinapakain, pinapatikim. And hindi na gusto ng aso yung complete and balanced diet niya. Parang mga bata rin po yan ng mga tao. Diba yung mga anak ko, like si Adam ngayon, gusto niya lagi fast food, McDo, Jollibee, Jollibee. Pero pagka gano'n naman ang gagawin natin sa mga anak natin, ay alam nyo na magiging resulta nun. Hindi sila healthy dahil puro fast food, puro unhealthy. Alam nyo yun, mga junk food ang makakain nila. So it's just the same with dogs. Kapag pinapakain kasi natin sila ng mga human foods, mas malasa po yan. Minsan mas gusto nila yan. Pero hindi po angkop sa mga dogs ang pagpapakain ng human foods. And at the same time, marami mga human foods na bawal po talaga sa kanila, like mga chocolates, raisins, grapes, at macadamia nuts, at kung ano-ano pa. So it's better talaga kung gusto niyo pa talaga kumain yung aso niyo ng mga kibbles. Make sure din, yung kibbles na binibili ninyo ay hindi yung mga mumurahin ng mga wala namang kwentang kibbles. Sorry to say, no, pero yun po talaga. Yung mga kibbles po kasi na mabibili nyo mga mura, karamihan doon, mais ang laman. Magkano lang yung mais? Hindi naman talaga kumakain ng aso ng mais ang nakakita niyan. O kaya ang laman ay puro mga darak, o kaya trigo, soya, mga sangkap po ng mga feeds yan na nilalagay po ng mga dog food manufacturers para malaki ang tubo nila. Basically, it's a business ni talaga yung mga pet foods. It's a multi-billion dollar industry po. Pero ang laman, karamihan ng mga dog foods na commercialized ay hindi naman talaga angkop sa mga dogs. Kasi ang mga dogs ay carnivores, mga wolves yan, ancestors ng mga dogs natin. Lahat ng mga dogs ay mga wolf. Kaya po, pagka pinakain niya ng mga plant materials lang, hindi sila ganun ka-healthy. Ang pinaka-the best, syempre, I would recommend yung finormulate ko na dog food, SDN Nutrition. I formulated this not because gusto kong magbenta ng dog food at kumita ng malaki. Ang business naman Manalo K9 talaga is we're into K9 security. We've been providing dogs to a lot of international and local clients like the Philippine Coast Guard, 252 dogs, Malacanang, the Presidential Security Group, K9, yung military natin sa Army K9, sa Marines K9, we've been supplying dogs to these groups, and also internationally, no, sa Iraq, sa yung mga military dogs ng Iraq at saka ng mga police dogs nila until mga 2012, 2013 hanggang pumasok yung ISIS, hindi na kami nakapag-supply nung nagkaroon ng digmaan doon. So nung nagpapadala rin kami ng mga dogs sa Afghanistan. So ang point is, we really need a very good tool in terms of dog food na magkaroon ng edge yung mga aso namin. And lalo na nung nagsusupply kami ng mga K9 security dogs sa Okada, Manila, sa Soler Resort, sa Resorts World, sa Subic, sa Clark, etc. So we've been doing this for a long time na, since 2007. And yung dog food na ito, create nga po namin para magkaroon ng edge yung aso namin in terms of health, in terms of performance, in terms of longevity, and intelligence. And we've been successful with this formula. No, SDN 42. SDN 42 beef naman para dun sa mga hindi po hiyang or hindi, meron silang allergies sa chicken. Meron din tayong SDN 28 at saka SDN21, yung medyo pang masa ng konti para daw mas mura per kilo, pero mas maganda pa rin siya doon sa mga dog foods na available sa market kasi hindi po galing sa plant material yung bulk ng protein nito, mostly beef and tuna. So we really recommend na ipakain sa aso niyo is the best, yung kompleto, yung talagang hindi minekus-mekus, yung mga basta-basta lang pinaghalo-halong mga ingredients.
pinag-aralan po natin ito at pinag-balansi po na pinaka-the best po talaga yung formula. Better than ito po ay locally made. Pero po yung ingredients nito ay galing New Zealand, sa US at saka Australia. Kasi wala pong masyadong maayos pa na ingredients supplier dito sa Pilipinas. Sorry to say that, pero ganun po talaga. Sana magkaroon na. Dahil syempre gusto natin yung sariling Filipino products ang tangkilikin natin. So these are Filipino-made products from ingredients galing sa the best sources abroad, suppliers abroad, pero mas may pagmamalaki natin ito kaysa sa mga imported brands. So, yun po yung maaari kasing cost ng hindi pagkain ng aso. Baka naman kasi, yun yung sinabi ko kanina, baka naman pinipilit nyo lang kumain yung aso nyo. Kung mataba na yung aso nyo, kung hindi naman siya payat, huwag nyo pilitin yung aso nyo. Next videos ko, explain ko lalo na kung bakit 1 meal a day lang ang dapat ipakain sa mga dogs na adulto. Bakit 1 meal a day ang recommended namin? Ano yung scientific basis for that? Teka, isang maaring cause nga is baka naman may sakit yung aso ninyo. Okay, for example, may blood parasite siya. Hindi nyo madidetect yan agad-agad ng walang blood test. Pag may blood parasite ang aso kasi talaga hindi nakakain yan. Example lang, no? So, kung may sakit ang aso ninyo, ipa-check nyo sa vet ninyo kung pumapayat na talaga yung aso, no? Abnormal na talaga yung hindi siya kumakain. Hindi na siya kumakain ng 2 days, 3 days. Ayan, maaaring dalhin nyo na sa vet nyo, tapos matamlay, dalhin nyo po sa vet ninyo, pa-check nyo po yung dugo. Okay, kasi pagka 1 day po hindi kumain ng aso, okay lang naman po yun eh. Alam nyo yung fasting, maganda rin po yan. Sa tao, maganda yan. Sa aso, maganda rin po yan. 1 day's fasting, hindi naman masama yan, lalo na kung healthy naman yung aso, lalo na kung hindi naman payat yung aso. 2 days fasting, 3 days fasting. Ako personally, nasubukan ko na 3 days, hindi kumakain, tubig lang, black coffee lang na walang sugar. 5 days nasubukan ko na rin. It's good for the health and I feel really, really good kapag tapos ko mag-fasting. And bumababa yung timbang and mas hahaba po yung buhay ng aso ninyo kapag may fasting. So, kung abnormal po talaga na hindi kumakain, it is a sign din na maaaring meron po siyang infection or blood parasitism or iba pang problema. Dalhin niyo po sa vet pagka gano'n na.